welcome to our YouTube channel. So, ginawa namin ng vlog na to para sa mga marites natin, para hindi na po sila mahirapang mag-stalk sa social media namin. I-update ko na po sila araw-araw. Hoy! Hoy! Joke lang. This is to share our experiences here in Canada, kung paano kami nakalagpas sa immigration officers, ano yung mga tinanong na questions, anong mga documents na hinanap sa amin sa immigration, both sa NAIA at saka sa Canada. So, please keep on watching. So, to start, may ginawa po kaming mali sa flight namin. So, i-share ko na po para hindi nyo na po siya gawin at mag-learn na po kayo sa experience namin. So, we book a flight through Eva Air ng may layover sa San Francisco to Toronto. So, pag may US layover po yung flight na kinuha nyo, make sure na meron po kayong transit visa. Kasi po kami wala. At ayoko na ding mag-process ulit ng visa, yung US transit visa. Kaya, kinancel na po namin yung booking namin sa Eva Air at pinarefund po yung pera. Pag pinarefund nyo po, 50% lang po or 40% lang po ng binayad nyo yung makukuha nyo kasi may mga penalty fees pa. Lalo na't dalawang airlines po yung naapektuhan. So, almost 100,000 po yung binayad namin dun sa ticket na yun at na-refund po sa amin. Nasa mga 40 plus lang. So, we have to cancel that booking. At yung next namin na booking, nag-book po ulit kami sa China Eastern Airlines. At nagbayad ulit kami ng another payment na dinagdagan na po namin yung 43,000 na refund dun sa first na airline. So, halos doble po yung binayad namin sa ticket. So, wag niyo na pong gawin yun kasi ginawa na po namin. So, learn from our mistakes at try niyo po na makabook ng wala pong layover sa US airports. So, anong hinanap sa amin na documents ng immigration officer sa NAIA? So, dahil ako yung main applicant, yung unang-unang hinanap sa akin is yung passport ko and then yung special exit clearance na makukuha sa OWA. At syempre, ang aking PDOS, kailangan din yon and the CPDEP. So, yun yung tatlong documents na kailangan mo i-complete bago ka umalis. CPDEP, PDOS, and the special exit clearance. And then si Clyde and si Luis as dependent, yung hinanap lang sa kanila is their passports. And then yun lang, nakapasok na kami sa immigration, then pumunta na kami ng gate. Hinanap na namin yung gate namin. So, the next clips po is our summary ng flight namin from Philippines to Toronto. So, please keep on watching and enjoy. Please make sure the most possible electronic devices are stored properly. The laboratories will be closing indefinitely. We would like to remind you that each device on board must be left on board. Thank you. International Airport.
yung naunang ginawa namin is nag-scan kami ng passport. May scanner ng passport dun sa may hallway, yung mahabang-mahabang hallway papasok dun sa may customs. Pero pagdating nyo sa customs na area, meron ding mga scanners doon na maraming pwedeng tumulong sa inyo ng mga security. And then, sa customs, nag-declare kami ng mga kung anong dala namin. At parang nagka-problema pa kami doon kasi may dala kaming batteries sa check-in namin. So, bawal yung batteries, tsaka yung mga pwedeng liquid, pwede magdala ng liquid sa check-in kahit more than 100 ml. Pero yung mga batteries, may mga bawal sila na mention. Tapos yung batteries lang yung ano namin, yung problema namin doon. And then, dumiretso na kami sa immigration. Dun sa immigration, medyo mahaba yung pila kasi marami kaming Chinese nationals na kasama. So, marami-rami yung pumila dun sa immigration na pila at medyo mabagal yung pag-assess ng mga immigration officer. Pero yung hiningi sa amin dun sa immigration, nung kami na dun sa window, yung hiningi sa amin is yung passport, yung visa, yung marriage certificate namin, and yung birth certificate ni Luis. Yun lang naman yung hinanap. Tapos yung tinanong sa amin is uh, uh, ano yung visa namin, anong gagawin sa Canada. So, sinagot lang namin na working visa po, student si Luis. At pinahintay na po kami doon sa may waiting area habang piniprint po nila yung work permit namin, tsaka yung student permit ni Luis. Найдя.